Hello everyone! Welcome back! Ipagpatuloy natin ang GL series na The Water of the Four Elements. Dumating sina Din at Rose sa bahay ng ama ni Apo. Ipinaliwanag nila na nagpunta muna sila sa hotel pero hindi nila siya nakita. At nang malaman nilang naka-medical leave siya, dumiretso sila sa bahay niya. Mainit silang tinanggap ng ama ni Apo at pinatuloy sila. Medyo nagulat si Apo dahil hindi niya inaasahan ang pagbisita nila, lalo na habang nagpapahinga siya dahil sa kanyang kalagayan. Para kay Apo na halos araw-araw nagtatrabaho, napaka-unusual ang magpahinga. Malaki ang naging epekto nito ni Lada na siyang nag-encourage sa kanya na magpahinga. Kahit si Apo mismo, hindi makapaniwala na umabot siya sa puntong ito. Kinabukasan, iminungkahi ni Apo na samahan ni Rose si Din na maglibot sa resort habang siya ay magpapahinga pa. Nang tanungin kung talagang may sakit siya, inamin ni Apo na gusto lang talaga niyang magpahinga. Nagtaka ang iba sa kakaiba niyang mood, lalo na't dati ay sinasabi niyang sawang-sawa na siya sa dagat pero ngayon ay tila nag-e-enjoy na siya dito. Samantala, todong alaga si Lada at nag-aalala na baka lumala ang kalagayan ni Apo kapag na-expose sa hangin. Para kay Apo, nakakaaliw at nakakagaan ng loob ang pag-aalaga ni Lada. Habang nag-aalmusal sa bahay ni Apo, nalilito si Lada sa halo-halong signal ni Apo. Sinasabi niyang okay na siya pero gusto pa ring magpahinga. Sa totoo lang, ayaw ni Apo na tumigil si Lada sa pag-aalaga sa kanya at gusto rin niyang ipakilala si Lada sa isang mahalagang tao kaya may dahilan pa siyang magstay sa leave. Napansin ni Lada na kakaiba para kay Apo ang ganitong katagal na pahinga. Pabirong tinanong ni Apo kung ano ang tingin ni Lada sa kanya at kahit nag-aalangan, sinabi ni Lada na masyado niyang mahal ang trabaho niya. Nakakagulat na umayon si Apo. Nang magbigay ng pahiwatig si Apo na may mas mahalaga ng pumasok sa buhay niya, hindi ito agad na intindihan ni Lada. Naging tahimik ang usapan habang nagpapatuloy sila sa pagkain. Ang simpleng pagsasama nila ay tila natural lang at habang si Apo ay hindi nagsasawang makasama ang taong gusto niya, si Lada naman ay unti-unti nang nakakaramdam ng bigat ng kanilang lumalalim na koneksyon. Pagkatapos, balak ni Apo na maglakad sa tabing dagat. Kahit sinabihan niya si Lada na magpahinga, nagpumilit itong sumama. Sa totoo lang, masaya siyang makasama si Apo. Habang naglalakad sila sa dalampasigan, sinabi ni Lada kung gaano kaganda ang dagat at kung paano siya nitong pinapakalma. Inamin ni Apo na kamakailan lang niya natutunang pahalagahan ng dagat, marahil dahil may bago na itong kahulugan para sa kanya. Nang tanungin ni Apo kung dagat lang ba ang nakakagaan ng pakiramdam ni Lada, nag-atubili si Lada. Hindi kayang aminin na si Apo mismo ang dahilan. Pagkatapos, sinabi ni Apo na gusto niyang ipakilala si Lada sa isang tao, ang pinsan niyang si Den at ang asawa nitong si Rose na bumibisita sa huwahin. Kinabahan agad si Lada, iniisip na hindi siya handa o maayos ang itsura para makilala ang pamilya ni Apo, pero pinakalma siya ni Apo at sinabing maganda siya kung ano siya. Nang inayos pa ni Apo ang buhok niya at pinuri siya, natulala si Lada at lalong bumilis ang tibok ng puso niya. Dahil sa hiya at kaba, dali-dali niyang yunaya si Apo na bumalik na sa bahay. Pagdating sa bahay, ipinakilala ni Apo si Lada kina Din at Rose. Magalang na bumati si Lada, medyo kinakabahan sa simula, pero dahil sa pagiging mabait at palakaibigan ni Rose, agad siyang nakakagaan ng loob. Hindi nagtagal, naging komportable ang usapan nila. Pinagmasdan ni Din si Apo at napansin niyang may kakaiba. Nakangiti siya ng paraang hindi pa niya nakikita dati. Dati ay seryoso at tutok sa trabaho, pero ngayon ay mas relaxed at mas buhay ang aura niya. Dahil dito, lalo pang naging curious si Din at napagtanto niyang maaring special si Lada para kay Apo. At dito nagtatapos ang part na ito. Itutuloy natin sa susunod na video, kaya stay tuned. Ingat kayo at huwag kalimutang mag-subscribe.